Tonight I celebrate my love for you. Tonight I celebrate my love for you. Tonight Sorry guys. So alam niyo na po mga kabiret ni Ate Venice, wala ni isang pinagmanahan si Venice sa mga magulang niya sa pagiging singer niya. Dahil kami ni husband ay tonado. Si Ate Venice ay nagmana nga pala sa aking papa. Kaya lang mga kabiret ni Ate Venice ay matagal nang wala si papa. Nasa langit na po siya. Kasama na po siya ngayon ni Lord. Pero si papa nung nabubuhay pa siya ay talagang napakagaling niyang kumanta. Plus marunong din siyang maggitara. Kaya napaka-talented talaga ni papa. Nung bata pa ako ay mahilig talaga akong kumanta. Pangarap ko din maging singer, kaya lang hindi talaga pinalad na ibigay sa akin yung magandang boses. Buti na lang nung nagkaanak ako ay binigyan ako ni Lord ng isang singer na anak. Kaya kahit anong mangyayari ay all out ang support talaga naming mag-asawa para sa anak naming panganay na si Venice. Pero eto na nga, kaya nasa labas kami kahit gabing-gabi na dahil nagutom nga ang buong pamilya at naghahanap kami ng midnight snack. At na-request nga ni Bunso na pizza daw ang aming snacks, kaya tuwang-tuwa naman si Daddy at approve na approve din sa kanya ang pizza. Sa totoo, pag gabi na, eto na talaga yung time ng aming pamilya. Para magkwentuhan, magtawanan, magbiruan, lahat na kasi hindi na kami busy. Kasi pag araw naman ay talagang busy kaming dalawa ni Daddy. Kasi nga wala kaming helper. Mula umaga, pagkagising namin, lalo na kapag may pasok ang mga estudyante sa school, ay talagang nag-aasikaso na kami. Unang aasikasuhin namin sa Ate Venice kasi siya yung mas maaga. Si Bunmeric naman ay tanghali ang pasok niya. Kaya lang, mula nung pinatuturan namin si Bunmeric ay talagang maaga na rin. Dapat alas 9 nakagayak na si Von kasi alas 10 yung kanyang tutor. Araw-araw yun from Monday to Friday. Kaya pinatuturan na rin namin kasi nga pati sa pagtuturo ay talagang hindi na namin magawa sa sobrang pagod. Pero sana huwag kayong magagalit kung ganito yung kalagay ng aming pamilya kasi syempre hindi naman po talaga kami mayaman para magawa lahat at para kumuha ng mga helper. Kasi sapat lang po talaga yung kinikita ng aming munting negosyo para sa pampamilya at para sa mga pambayad ng bills namin at mga hulugan. Lagi ko nga pong tinuturo sa isipan ng aking mga anak, lalo na kay Ate Venice dahil siya yung aming panganay, na dapat matuto silang maging madiskarte, masipag, kasi paano pag hindi na kami malakas, diba? Dahil ang totoo ay laki talaga kami sa hirap, kami mag-asawa. Bago kami nagpakasal ni husband ay parehas kami na regular employee, mga private company. Parehas po kami minimum wages earner nung time na kami ay nagtatrabaho. At syempre, dahil sa ilang taon na rin po kami regular, lagi po akong napapaisip kung hanggang dito na lang ba yung ating buhay hanggang sa pagtanda, yung pagiging regular employee. Nakapag sumeldo kami, pambayad lahat sa upa, sa mga bills, sa Meralco, at sa tubig. Hindi ko na alam ang gagawin kasi wala kaming ipon talaga. Sakto lang po yung mga sinasahod namin, pambayad sa mga kautangan, sa bills, at sa lahat-lahat sa pagkain. Wala na po talagang natitira. Pero yung company ko noon na napapasukan ay napakabait po talaga ng mga boss ko kasi pwede kami doon mag-cash advance up to 20,000 nang walang interest. At ang pagbabayad ng cash advance ay every time na may sahod kami. Pamamagitan ng malalaking cash advance na ino-offer ng aming company nang walang interest ay inipon ko talaga yon para makabili kami ng isang unit ng PisoNet kasi yun talaga yung pinakaunang business namin na trinay. Yung PisoNet, yung isang box lang kahit nasa trabaho kami, basta may internet, at nakapadlock yung box, nakakapag-business na kami at maglalaro na yung mga bata. Pag computer na sila, kahit sarado yung apartment namin kasi may terrace naman yun at may CCTV kaya namomonitor namin. The way, itong kikita nyo ngayon na nag-aaral si Bon ay kinaumagahan na to at nagluluto na si husband ng aming kakainin. Kawan na isda nga pala ang niluluto ni husband. Ito yung nilalagyan ng kalamansi para maasim. Tapos talbos ng kamote para masarap at healthy. Totoo, ang dami po talaga namin ginagawa araw-araw. May mga times na hindi talaga kami nakakapagluto. Ang ginagawa namin ay bumibili na lang kami ng lutong ulam sa mga karinderya. Kaya kapag may ganitong oras, nakakapamalengke at nakakapagluto ng masarap si husband, naiiwasan namin yung pagkain sa fast food. Habang nagluluto nga si husband, ako naman ay nagkakahera sa aming munting negosyo, ang Bayad Center at School Supply Store. Kita nyo naman, ang dami kong kinukompute dyan, minomonitor kasi nag-o-audit na naman ako. Kapag umaga pa, ay paisa-isa po talaga yung mga customer. Ang kadalasan ay mga nagpapaload, nagpapa-Gcash at bumibili ng supplies. At sa sandaling ito ay nakagayak na rin si Bunmeric at i-ready na ang ihahatid ni Daddy papunta sa school. Maaga siya ngayon kasi meron siyang 1 hour na schedule para sa kanyang one-on-one tutorial. At pagkatapos nun ay diretso na siya sa regular classes niya. Yun lang muna for today's video. Marami pa kaming i-upload. Thank you for watching. Bye!